Ang National Youth Commission ay itinatag po noong 1995. Ang author po ng National Youth Commission ay si then Congressman Bongbong Marcos. Ito ay tinayo gamit ang Youth and Nation Building Act. So after noon, naitayo ang NYC nung 2015 naman, si Senator Bongbong Marcos naman, inauthor naman niya ang SK Reform Law. Ito ay kaugnay na batas ng NYC dahil dito natin pinaglilingkuran at sinusupervise ang mga SK buong bansa. At ngayon pong huling October 30, nagkaroon tayo ng bagong eleksyon ng mga sangguniang kabataan, almost 400,000 of them. And napakaganda dahil ngayong December, magkakaroon tayo ng National Youth Convention kasama yung mga SK presidents ng lahat ng probinsya, lahat ng syudad at lahat ng bayan. So, gusto rin natin kayo i-invite po dun sa ating National Youth Convention. It will be held on December 7, 8, 9, 10 sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Ang kasama natin, mga SK presidents, mga kadete ng PMA, PNPA, Philippine National Police Academy, Philippine Merchant Marine Academy, Philippine Public Safety Academy, OCS, Officer Candidate School ng Army, Air Force, Navy, Coast Guard, mga ROTC Corps Commanders po ng iba't ibang kolehiyo at universidad, at mga kasama natin, NTF-ELCAC, National Security Council, NICA, AFP, PNP, Philippine Coast Guard, at makakasama po natin ng ilang mga senador at general ng ating bansa. So dito po sa youth event na ito, dahil bagong-bago yung mga SK, gusto natin na sa atin sumama sa Armed Forces at sa Philippine National Police ang ating mga youth leaders. Maging kapartner natin sa mga probinsya, sa mga bayan at sa mga syudad sa paglaban sa CPP-NPA. Alam niyo, masabi ko dyan, sa mga magulang, sa mga lolo't lola, ang inyong mga anak, inalagaan ninyo ng todo, 'di ba? Simula nung ipinanganak, nung pinag-aral niyo sa elementary, sa high school, inalagaan niyo hindi maaksidente, hindi magkasakit, 'di ba? Tapos nung kolehiyo lamang, mabobola lamang ng mga recruiters ng CPP-NPA, 'di ba? Hahayaan ninyo na mabola sila doon sa school at maya-maya hindi niyo na makita. From being an extremist sa mga paniniwala dahil nabobola sila, magiging violent extremist, aakyat sa bundok, hahawak ng baril, lalaban sa gobyerno, papatay ng pulis at sundalo. Hindi nyo na sila makikita dahil nandun na sila sa bundok, natatakot na rin silang bumaba pag na-realize nilang gusto nilang bumaba kasi baka patayin sila ng mga kasama nila. Nasira yung pag-asa ng bayan, nasira yung buhay ng inyong anak, apo, pamangkin. Nawala yung potensyal niya na iangat ang inyong buhay, buhay ng inyong pamilya. So dapat tutulan natin yan sabay-sabay, mga magulang, mga tropa ng gobyerno, mga universidad, at tayo sa gobyerno at ang mamamayang Pilipino, dapat labanan ang CPP-NPA. Nagpapasalamat tayo dito sa ating mga kasamang former rebels dahil sa kanila nalalaman ng sambayanan ang tunay na nangyayari sa taas. Baka kasi pag na-recruit ka papunta sa taas, very idealistic, di ba? Sasabihin sa'yo, babaguhin natin ang bansa. Pero pag akyat nyo sa bundok, ma-realize ninyo na nanununog ng cell site, nanununog ng mga truck at ng mga bus at nangingikil sa mga negosyante para may pambuhay ang mga NPA sa bundok, di ba? Nawawala na yung ideology doon. It is plain terrorism, di ba? So dapat hindi na humantong sa ganon. Minsan dadali nilang banner nakalagay paglingkuran ang sambayanan, 'di ba? Serve the people. But hindi ba nila alam na ang gobyerno, ang tropa ng gobyerno, lahat 'yan itinatag ng sambayanang Pilipino. Sinesweldohan ng sambayanang Pilipino, pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. So paano mo pinaglilingkuran ang sambayanan kung pinapabaksak mo ang gobyernong tinatag nila? Pinapatay mo ang mga pulis at sundalo na sinusuportahan ng sambayan ng Pilipino. It is very absurd. And lastly, masabi ko lang sa kanila, anong pangarap nila? Maging magaling na NPA, umakyat sa bundok? Kahit kailan, hindi mo mauubos ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas
kahit kailan hindi mo mauubos ang armed forces at Philippine National Police because ayon sa constitution natin, they are the defenders of the people and of the state. Patay ka na bilang NPA, nandiyan pa ang Republika ng Pilipinas, ang Armed Forces at PNP. So wag sayangin ang buhay. Kaya tayo pinag-aaral ng ating mga magulang at ng ating gobyerno para gumanda ang ating buhay at gumanda ang ating bansa. Huwag kayong magpapauto dito sa mga NPA at mga NPA fronts sa mga paaralan. Kapag meron kayong na-identify na mga recruiter ng NPA, mga makakaliwang grupo sa mga universidad, i-report nyo po sa amin sa National Youth Commission or sa Armed Forces of the Philippines at hahanapin natin yung mga recruiter na yan, mga front ng CPP, NPA. Isang dagdag na balita pala, yung akin pong kapatid sa Kongreso, Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth Party List, nag-file siya ng bill, Anti-CPP, NPA, NDF Act sa Kongreso, Anti-Subversion Bill. Dito sa batas na ito, kapag ikaw ay nag-join sa monetary transactions with the NPA, kunwari nagbigay ka, politiko ka, nagbigay ka ng tulong sa NPA, kasali ka sa makakasuhan. Kaso rin na kung anong kaso sa NPA, yun rin ang kaso sa iyo. Kahit sabihin mo nagbigay ka lang ng permit to campaign, revolutionary tax, o kahit anong tulong dahil gusto mong makuha yung boto ng mga makakaliwang grupo sa probinsya mo, kasali ka pa rin sa kaso. Kung ikaw recruiter ng NPA sa paaralan, kahit iba pangalan mo, kasi hindi naman CPP, NPA yung tawag mo sa grupo nyo doon sa mga universidad Pero yung nirecruit mo ay naging NPA, kasali ka pa rin sa kaso about recruiting papunta sa NPA. Yun yung batas na tinataguyod natin ngayon sa Kongreso, Anti-CPP, NPA, NDF Act ni Congresswoman Cardema. Hinihikayat natin yung mga ibang kongresista na suportahan ito dahil panahon na upang labanan ng CPP, NPA. 50 years, yung NPA naghahari sa mga kanayunan because of the Armed Forces, Philippine National Police, and NTF-ELCAC in the last 4 years. From 89 guerrilla fronts, 13 na lang po ngayon. Sipin ninyo yun, 50 years sila na malakas. Pero in the span of 4 to 5 years because of NTF-ELCAC, 89 naging 13. Weekend pa yun, fronts pa yun, mahihina na talaga. So nagtatagumpay po ang ginagawa ng Armed Forces at ng PNP at ng NTF-ELCAC sa panghihina na ito. Anong ginagawa ng mga makakaliwang grupo? Nagre-recruit sa hanay ng kabataan to replenish their ranks. So wag nating hahayaan na makarecruit sila. Labanan na natin na head-on itong recruitment na ito sa mga paaralan, sa mga komunidad. At nagpapasalamat tayo sa mga ganitong programa. Nakikita ng mga kabataan Pilipino sa buong area po ninyo ang katotohanan at napipigilan ang pambobola ng NPA. Nagiging kakampi pa natin ang mga kabataan Pilipino para pagandahin ang ating bansa. Maraming salamat po. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. No? Sir, ano po yung mga hadlang sa pag-implement ng mga programs ng mga challenges sa inyong ng NYC para sa ating mga kabataan? Lalo na sir, sa pag-implement ng mga programs na ng NYC. Yun pong mga challenges, kung meron pong mga challenges na kinakaharap or na-encounter po itong National Youth Commission. May isang challenge tayo. Dahil ang NYC napakaliit ng pondo. For example, we belong to the DILG attached agencies. Nandiyan ang PNP, Bureau of Fire, Bureau of Jail, NAPOLCOM, Philippine Commission for Women, National Commission on Muslim Filipinos, then yung National Youth Commission. Sa lahat ng attached agency, tayo pinakamaliit ang budget. Kasi, pero yung tasking natin napakalaki. To supervise the 400,000 SK sa bansa, tapos gabayan yung mga kabataan Pilipino. Ang kaisa-isang challenge, napakaliit na nga ng pondo. Pagdating mo sa Kongreso, kami lang yung pinapahold ng makabayan doon. Ni Congressman Raul Manuel, ni Congresswoman ng Gabriela, tsaka ACT teachers. Dati pati ng Congressman ng Bayan muna, kami pinapahold kasi alam nila talaga nakikipag-away ako, nakikipagdebate ako sa mga makakaliwang grupo.
Siguro sa hanay natin sa gobyerno, talaga kakaunti lang tayo na nag-engage talaga directly with them, nakikipagdebate sa kanila. At nakikita naman sa mga debate, natatalo naman natin sila sa debate. Kaya kapag sumasalang ang NYC, hinohold nila yung budget ng NYC. Pero tayo naman, talaga nakikipaglaban tayo. Alam nyo kung saan ko nakukuha yung ganyang mindset. Nakikita ko kayo, mga tropa ng gobyerno. Handa kayong ialay yung buhay ninyo para sa bansa, idepensa ang mga Pilipino, labanan ng mga terorista katulad ng CPP-NPA. Kami sa gobyerno, opisyal ng gobyerno, hindi dapat kami mag-relax. Dapat lahat sana ng gobernador, mayor, kongresista, lahat ng opisyal ng gobyerno, handa ring mamatay para sa gobyerno. Handa ring makipaglaban para sa pinapaniwalaan ng mga tropa ng gobyerno. Hindi yung mga tropa ng gobyerno lang ibinabala sa NPA. Dapat lahat kami, mga opisyal ng gobyerno, handang makipag-away, handang depensahan ng mga tropa ng gobyerno dahil kayo mismo nakikipag-away para sa kaligtasan ng buong bansa. Dito sa ating anti-CPP, NPA-NDF bill, anti-subversion bill, kasama po lahat yan. Talagang sinama na natin lahat yan. Lahat ng school administrator, lahat ng profesor na nag-eengganyo sa mga estudyante, sumati sa CPP-NPA, lahat ng politiko, kahit gobernador ka pa, kahit mayor ka pa, kahit kongresista ka pa, kapag ikaw ay may kaugnayan sa CPP-NPA, nagko-contribute ka ng pera sa kanila, kasama ka sa penalty doon sa kaso sa CPP-NPA. Bakit? Marami tayong politiko, gustong-gusto mabigyan ng ranggo sa reserve force ng armed forces. Gustong-gusto mabigyan ng arrival honor sa mga PNP police station, provincial police office, police regional office. Gusto may ranggo pa sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Tapos ang katapos-tapusan yan, kaibigan rin pala ng NPA dun sa area. Gusto rin niya makuha yung boto ng mga kaliwang grupo dun sa area niya. Nagbibigay rin ng contribution para iboto siya ng mga NPA dun sa area niya. Aba, sira ulo yung ganong opisyal ng gobyerno. Dapat makakasuhan yan kasama ng penalty sa CPP-NPA because lahat ng binibigay niyang pera at tulong sa NPA, yun rin yung pinampapatay doon sa pulis at sundalo sa area niya, sa bayan niya, sa probinsya niya. Hindi ba niya alam yon? Alam nila yan, kaya lang wala talagang lumalaban sa ganyan, wala nagsisiwalat. Kaya tayo, sinimulan na natin. Hindi tayo natatakot sa mga ganyang politiko na gustong-gusto makakuha ng reserve rank, gustong-gusto mabigyan ng masaluduhan ng pulis at sundalo, arrival honors, biglang kaibigan rin pala ng NPA. So talagang nilalabanan natin lahat ng mga yan. At dito nga sa katulad nga nung recently kinasuhan si dating Pangulong Duterte ni ACT Teachers sa Congresswoman Franz Castro. Sabi ko, sira ulo mo, Congresswoman ka, talagang kayong recruiter ng NPA, kakasuhan mo yung dating Commander-in-Chief na lumalaban sa NPA. Talagang hindi ka namin titigilan. Dahil ang kakapal talaga ng mukha nito mga leftist na kongresista na ito at ng mga kaalyado nila sa bundok. Tayo, simula nung nag-assume tayo sa National Youth Commission noong 2018, talagang tinututukan natin yan. Alam nyo, sabihan ko kayo, nung pagkaupo ko bilang NYC chairman, ang una kong sinabi ay tututukan natin yung pagbabalik ng ROTC at paglaban dito sa CPP-NPA. Kinausap ako ng mga matatagal ng opisyal sa NYC, mga 25 years na, 30 years na, mga division chief, mga ganun. Sabi, sir, hindi po sa atin yan, sa yan. Yung mga issue ng ganyan sa matatanda yan, sa armed forces, mga ganun, sa military, ganun. Sabi ko, kaya naman pala lumalaga ng pang NPA sa Pilipinas, hindi nyo alam yung function natin dito. Tayo yung National Youth Commission at ang nire-recruit ng NPA, hindi naman senior citizen, puro youth. So tayo ang dapat humadlang dito sa recruitment ng NPA. Hindi lang kasama ang Armed Forces. Armed Forces, Philippine National Police, nandiyan sa kanayunan, lumalaban mismo. Pero yung mismong recruitment, nagsisimula yan sa komunidad at sa paaralan. Kailangan nandito tayo. So, yun, ang finofokusan natin. Sa 5 years natin sa NYC, meron na tayong 5 national conventions kasama ang Armed Forces of the Philippines, kung saan pati mga SK, nire-recruit natin papunta sa reserve force ng Armed Forces. Kasi pag na-recruit mo yung SK Federation President ng munisipyo, ng probinsya, ng syudad, papuntang reserve force ng Armed Forces, medyo nanalo ka na dun sa hanay ng kabataan dahil yung mismong leader ng mga kabataan sa bayan, sa syudad at sa probinsya, parte na ng Armed Forces.
So sa advocacy, sa laban, medyo kalahati na agad tayo. Nakakalahati na agad. Kailangan na lang i-disseminate at i-implement yung mga programa ng gobyerno at ng mga tropa ng gobyerno. Dito sa pagbabalik ng ROTC, tayo nagpupush dyan. Alam natin yung kagandahan ng ROTC. Dati tayong ROTC Corps Commander sa UP Diliman, City Corps Commander rin tayo sa Los Baños. So talagang pinapabalik natin yung ROTC, CAT, gusto nga ng NYC ngayon, pati Boy Scout, Girl Scout gawing mandatory sa elementary. Para lahat ng kabataan Pilipino, natuturuan sila about nation building. Di ba? Kasi minsan gusto lang natin ibalik ROTC. Ba't di pa natin ibalik yung mandatory CAT, pati gawing mandatory yung Boy Scout at Girl Scout sa elementary? Para sunod-sunod yung training about nation building. Bata pa lang, elementary pa lang, papuntang high school, papuntang college, talagang na-build up na yung about nationalism and nation building. Di ba? Kailangan natin yan. Ang sinasabi ko nga lagi, sa Singapore, lahat ng lalaki, nagna-national service, naglilingkod. Sa South Korea, lahat ng lalaki, kahit anak ka ng bilyonaryo, kahit anak ka ng politiko, 2 years kang naglilingkod sa armed forces. Lahat veterano. Sa Israel, lahat ng babae at lalaki, parte ng armed forces. Nag-training, naglingkod. Kaya hindi sila masakop-sakop doon ng mga bansa na nakapalibot sa kanila. Bakit? Kapag gusto mo i-occupy ang isang village sa Israel, kailangan labanan mo lahat na nakatira sa village dahil lahat ng babae at lalaki doon, bata at matanda, naging sundalo. Di ba? Kahit pagsamahin mo yung populasyon ng Singapore, South Korea at Israel, mas malaki pa rin yung populasyon ng Republika ng Pilipinas. So the more na kailangan natin ng training, na nation building training dito sa ating bansa, lalo na ang bagyo at sakuna dito, talagang napakarami. Walang tigil ang bagyo. A to Z nga ang pangalan ng bagyo dito, di ba? Alphabet, lampas pa minsan. Di ba? For example, dyan sa Leyte, dyan sa Eastern Visayas, talagang laging dinadaanan ng bagyo. Bakit hindi natin immobilize ang mga kabataan Pilipino para mag-ROTC o mag-mandatory military training at disaster response training? Sila yung pag-asa ng bayan. Dapat maging pag-asa rin sila, lalo na pag panahon ng bagyo. Hindi yung ikaw na mismo yung bata, hindi mo alam anong gagawin, na tamaan ng bubong yung lolo't lola mo, yung nanay mo, sugatan, tas yung pamilya nyo, nandun na, binabaha. Hindi mo pa rin alam ang gagawin kasi hindi ka tinuturuan ng gobyerno at ng mga paaralan ng gagawin mo bilang maging pag-asa ng bayan. Alam nyo, lagi ko sinasabi, hindi accurate yung sasabihin ni Jose Rizal, ang kabataan pag-asa ng bayan. Kahit dagdagan mo ng 50 million yung kabataan Pilipino, kung walang alam yan, kung walang pagmamahal sa bayan yan, kung tambay lang, kung alam lang mag-TikTok buong araw, mag-Facebook buong araw, paano naging pag-asa ng bayan yan? Hindi pag-asa ng bayan yan. Kailangan mo, mga kabataan Pilipino na disiplinado at may training para sila ay maging pag-asa ng bayan. Yung UN na Special Rapporteur na nagpunta sa Pilipinas, na pumunta lang dito first time tapos sasabihin na i-abolish yung NTF-ELCAC. Sabihin ko sira ulo niya. Pwede siya i-persona non grata dito sa Pilipinas. Ano alam niya sa recruitment ng NPA dito sa Pilipinas? Pupunta-punta sila galing UN tapos sasabihin niya i-abolish yung NTF-ELCAC. Ang kitang-kita yung resulta, 89 guerrilla fronts ng NPA 4 years ago, 13 na lang ngayon. Gaano kahirap yun? Gaano kagaling nung gobyerno through the NTF-ELCAC na from 89 guerrilla fronts na NPA, 13 na lang ngayon. Tapos sasabihin niya dito, i-abolish yun. Sira ulo pala niya eh. Tapos yung mga nananawagan na i-abolish NTF-ELCAC, puro makakaliwang grupo yan. Mga fronts ng CPP-NPA yan. Kahit nga kongresista yung mga yan, banata natin yung mga yan eh. Ano naman kung kongresista sila? Mas marami tayo, sambayan ng Pilipino, kasama mga tropa ng gobyerno, kasama mga kabataan Pilipino, na gusto nang mabago ang Pilipinas, mawala ang CPP-NPA sa ating bansa. At naririto tayo, napaka lakas ng ating pagsasama at ng ating laban dito sa mga ito. Kaya-kaya natin yung mga yan. Unang-una tayo ay nagpapasalamat sa inyong brigade led by General Noel Vistur, sir. Kayo kauna-unahang brigade na nag-invite sa akin, sir, sa 5 taon. So, napaka-snappy, sir. Thank you so much po, sir. At sa ating mga kabataan Pilipino na nakikinig, itong laban na ito ay laban ng buong Pilipinas. It is a whole of nation approach. Huwag ninyong hahayaang mabola kayo
o ma-evoke yung emotion ninyo. Alam niyo, mga kabataan Pilipino at mga kabataan sa buong mundo, very idealistic. Lalo na sa ating bansa, maraming mahirap. Gusto syempre natin baguhin ang ating buhay, gusto natin baguhin ang ating bansa. Pero huwag kayong magpapadala sa ganitong klaseng rhetoric na kaya ninyong baguhin ang bansa sa pagsanib sa NPA. Sasabihin sa inyo, hindi, baguhin natin ang Pilipinas, pabaksakin ng gobyerno, pabaksakin ng mga leader. Sa tingin ninyo, may matatayo pa bang Communist Republic of the Philippines? Wala na. Sa tingin ninyo, 99% ng Republika ng Pilipinas, aanib ba sa CPP-NPA ang armed forces, magiging Red Army, magiging ganyan? Walang ganyang mangyayari. Kahit nga ang Pilipinas, kaibigan natin ang China, ang Russia, yung mga dating communist countries eh. Etong CPP-NPA is plain at terrorist, di ba? Teroristang grupo na lang ito. Patay na nga si Joe Masison, ang kanilang leader. They are just living off by terrorizing the people, burning the cell sites, buses, equipment, and businesses unless magbayad yung mga negosyong yon. So yan ay plain terrorism. Huwag kayong aanib dyan, sisirain ninyo ang buhay. Ang inyong magulang, ipinanganak kayo, mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang, lolo't lola, mga tiyahin at tiyuhin, pinalaki kayo ng ayos, nilalayo kayo sa kapahamakan, nilalayo kayo sa sakit, binabantayan kayo ng todo ng ilang taon, mula elementary, high school hanggang college. Pagdating sa college, gusto nyo lang magrebelde, gusto nyo lang ng pagbabago, sasapi kayo sa NPA, sisirain ninyo ang potential ninyo upang maging pag-asa ng bayan at maging pag-asa ng inyong pamilya. Yan ang mensahe natin sa mga kabataan Pilipino. Kung gusto nyo tumulong, tumulong kayo sa mga tropa ng gobyerno dahil inaalay nila ang kanilang buhay para idepensa lamang ang bansa. Tumulong kayo sa gobyerno. Sumapi kayo sa armed forces, mag-join kayo sa armed forces, mag-join kayo sa Philippine National Police, mag-join kayo sa government, and maging parte kayo ng pagbabago na gusto nyong gawin sa ating lipunan. Hindi yung kayo pa ang magiging, hindi kayo naging pag-asa ng bayan, kayo yung naging problema ng inyong pamilya at ng ating bayan. So tayo mula sa National Youth Commission, nagpapasalamat sa Armed Forces at sa ating host brigade po led by General Noel Distorcer. At narito po kami, National Youth Commission, handang makipag-partner po sa inyo at sa ating mga kasama po dyan sa inyong area para po wakasan ang recruitment ng CPP-NPA sa hanay ng mga kabataan at sa ating mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, sir.